Mga kababayan, gumamit daw ng chemical attack ang China Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino. Kaya namatay ang ating kababayang mga mangingisda dyan habang sila'y nangingisda sa Bahaw di Basinloc sa Zambales. Ginamitan daw sila ng water cannon na may chemical. Ayun ang balita. Ito yung mainit na balita sa ngayon, mga kababayan tungkol sa West Philippine Sea. Kasi itong West Philippine Sea, pilit na inaangkin ng mga Chekwa na to, no? So ito ang bibigyan natin ng ng reaction video, komentaryo, question, criticism, at kung ano man inyong mga saloobin dyan sa inyo dyan, pwede na rin naman kayo mag-comments dyan sa baba. Okay? So kung hilig nyo yung mga ganitong mga reaction video, please don't forget to like and subscribe na lang ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also please paki-subscribe din kay Summit Media Philippines. Yan So itong video na to sa kanya to. So bibigyan lang natin ng reaction video to, komentaryo. Kasi ito yung mainit na balita sa ngayon, no. Tingnan mo, namatayan tayo ng mangingisda dahil nga sa mga kagaguhan nitong mga China na to, no. Binubuli tayo, gawin na water cannon tayo. Yung pala may chemical na pala. Ayun ang balita So okay, no. So bago tayo mag-umpisa, huwag niyong kalilimutan muna, like and subscribe na lang muna. Okay? Kasi umpisa na natin, mga kababayan. Iniulat ng Philippine Coast Guard ang panibagong pagharang ng China Coast Guard sa mga tripulante nito na tutulong sana sa isang Filipino fishing vessel habang nasa West Philippine Sea. Una kasing natanggap ng PCG ang isang distress call mula sa Pinoy fishing vessel with 17 nautical miles kinungkaluran ng Silangin Island sa Zambales. Isa sa mga mangingisda sa naturang bangka ay namatay habang sa gitna ng karagatan. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, tinangka ng BRP Cabra na magsagawa ng retrieval operation, ngunit pinilit umano silang pigilan ng barko ng China Coast Guard may bow number CCG 3304. Kinalaunan. Tingnan niya. Magre-rescue sana ang Philippine Coast Guard doon sa mangingisdang Pinoy na namatay diyan sa gitna ng karagatan, no. Pero hinaharang sila ng Chinese Coast Guard ng mga walang hiya na to, no. So dapat talaga hinaharang talaga sila para hindi maka-rescue doon sa mga Pilipinong mangingisda. Kaya nga napakawalang hiya talaga nito mga China na to, no. So talagang tumagal pa naman ng ilang orasyon. Siyempre, no, talagang mamamatay talaga yung pababayan natin mangingisda, no. Talagang matagal bago ma-rescue dahil hinaharangan itong barko ng China ng mga walang hiya nito. Nakalusot din ang Cabra, ngunit sinundan pa rin ito ng naturang barko. Matapos makalpas mula sa barko ng China, tumuloy ang BRP Cabra sa kinaroroonan ng namatay na Pinoy at tuluyan ding na-recover ang katawan nito pabalik sa Subic sa Zambales. Sa isang ulat mula sa isang international news media, ang pagkamatay ng mga isdang Pilipino sa nangyaring insidente ay sana na namang pulidong operasyon na ginawa ng China para sa kanilang patuloy na panunakaw sa mga karagatan ng Pilipinas, at ito ay isang linaw na babala para sa mga mangingisdang Pilipino. Ayan, tingnan nyo naman ayon sa international news na ang sabi Al Jazeera. Ayan, tingnan nyo naman na ang China Coast Guard used a water cannon mixed with chemicals on the Philippine fishing vessel. Ganyan ang balita. So talagang simple lang, no? Pasimple lang na ginawa ng China to na hindi natin alam kung totoo to kung talagang gumamit ng chemical weapon tong China para mamatay yung ating kababayan na fisher. Talagang kasi itong China talagang gustong-gusto nilang paalisin, talagang palayasin ng mga Pilipino diyan sa West Philippine Sea. Kaya malamang gumagamit na sila ng mga chemical para nga madala-dala yung mga Pilipino. Pero parang under investigation pa yata ito, mga kababayan. Na magtangkang tumawid sa kanilang red line na tinatawag na 10-line.
gumamit di umano ito ng water cannon na may halong insecticides Yun. na maaaring nakaapekto sa paghinga ng nasabing mangingisda. Seryoso ang mga Chino na gagawin ang lahat ng kanilang makakaya mataboy lamang ang mga mangingisda mula sa Pilipinas, Taiwan at Vietnam kahit na ito ay makapatay ng mga inosenteng buhay. O tingnan nyo naman ha, talagang gagawin talaga ng China yan. Alam nyo ba kung bakit? Talagang itong alam nyo naman ang history ng China, no? Gusto na talaga nilang sakupin ng buong West Philippine Sea. So gagawin talaga nila ang lahat para matakot ang mga bansa sa kanila. Yung mga bansang maliliit na kayang-kayanin nila, tulad ng Pilipinas, Taiwan, Brunei, at Indonesia, Vietnam, mga malalapit na maliliit na bansa, talagang gagawin nila ang lahat para maitaboy at masolo nila ang buong West Philippine Sea o South China Sea. Ilalabas ng otoridad ng Pilipinas ang autopsy report sa nasabing namatay ng mga islang Pilipino upang matukoy ang naging sali ng pagkamatay nito sa gitna ng karagatan. Yun, yan ha. Yan, iimbestagahan pa raw ngayon kung ano talagang kinamatay ng Pilipino habang nangingisda dyan sa Baho de Masinloc. So talagang sana nga malaman na kung ano talagang totoong kinamatay. Kasi nga sabi ng mangingisda, binanatan sila ng water cannon ng China. So ano daw malamang hindi halata, talagang hindi halata yung paggamit ng chemical attack ng China, no? Kasi hindi na malalaman yan kasi nga chemical attack nga Namin mismo ng mga tripulante ng FBL Capital na gumamit ang CCG ng water cannon para itaboy sila, ngunit pinabulaanan naman ito ng China at sinabi nito na wala silang kinalaman sa nasabing insidente kung saan may napatay na isang mangingisda mula sa Pilipinas. Ayon pa sa kanila, sa katunayan daw ay tinulungan pa nila ito sa pamamagitan ng pagtawag sa counterpart nila ng Philippine Coast Guard upang tugunan ang nasabing pag-rescue sa nasabing mangingisda. Ito mga kababayan, totoo kaya itong sinasabi ng China, no? Na wala silang kinalaman sa pagkamatay ng Filipino fisherman at tumawag pa raw sila sa kanilang counterpart na Philippine Coast Guard, ha? Maniwala. Talaga ewan natin kung maniniwala kayo dyan, mga kababayan. Pero ayon kay Commodore J. Carriera, walang katotohanan ang mga sinasabi na ito ng bansang China at sa katunayan, sila pa ang naging dahilan kung bakit hindi agad na-rescue ang naturang mangingisda na malapatan ng paunang lugar dahil sa mga ginagawa ng mga ito ng pangaharang ng kanilang barko sa BRP Cabla na siyang naatasan ng tumulong sa nasabing mangingisda. Ito turn over agad sa pamilya ang namatay na mangingisda sa West Philippine Sea na si Elpidio Lamban. Nabatid na sumama ang pakiramdam ng mangingisda habang ito ay nasa laot kasabay ng pabobomba ng water cannon ng China, partikular na sa area ng Kalpakuan, Subic, Zambales. Sa ilang oras na umalis ang BRP Cabra mula sa posisyon nito, pumalit ang BRP Teresa Magbanwa na nagbantay sa karagatan harap ang mas malalaking barko ng China Coast Guard at patuloy na itinutulak ito palabas ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Okay mga kababayan, no? So hanggang dito na lang tayo. Pero kababayan, naniniwala ba kayo na gumamit ng chemical attack ang China laban sa mga mangingisda natin kaya namatay? So pwede rin kayo mag-comments dyan sa baba, mga kababayan. Kayo kung para sa akin hintayin natin ang investigasyon, sana nga matukoy na talaga ano talaga ang pinamatay ng ating mangingisda yan. Okay na so mga guys, sa mga kababayan. So kung hilig nyo yung mga ganito mga reaction video, please huwag nyo naman kalilimutan na mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Sa ganun maikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa mga iba pang mga netizens. Okay?